Magandang hapon. Ako po si Precious Hipolito Castelo. Ako naman si Bing Formento. Ihahatid namin sa inyo ang isa na namang edisyon ng IBC Express Balita sa hapong ito. Sa ating top stories, pagtukoy sa mga labi ng nasawi sa helicopter crash sa Afghanistan. Maaari pa raw abutin ng 3 araw ayon sa Department of Foreign Affairs. Kahandaan ng mga airport laban sa terorismo, tiniyak ng gobyerno. Isa pang pre-need firm na harap sa kabi-kabilang reklamo mula sa mga plan holder nito. At solar eclipse, inabangan sa Pilipinas at iba pang bansa sa Asia. Posibleng umabot pa raw sa 3 araw ang pagbeberipika sa mga labi ng mga nasawi sa helicopter crash sa Afghanistan. Muli naman tiniyak ng Malacanang ang tulong na iaabot sa pamilya ng mga biktimang Pilipino. Ito ang Express Balita ni Maricel Halili. Pinaiimbestigahan na ng Palasyo ng Malacanang kung paano nakatuntong ng Afghanistan ang 10 Pilipinong nakasama sa pagbagsak ng helicopter kahapon sa kabila ng ipinapatupad na travel ban. Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary Esteban Conejos, nakatakdang magpulong ang Department of Foreign Affairs, Overseas Workers Welfare Administration at Department of Labor and Employment upang talakayin ito. Pero sa ngayon, prioridad muna ng gobyerno ang matukoy ang pagkakakilanlan sa 10 Pinoy. Hindi daw kasi madali ang hakbang na ito dahil sunog na sunog ang mga labi ng biktima. What we're doing now is to try to focus on the President's instruction to bring home the remains as quickly as possible. And we are doing that by matching the DNA samples of the OFWs in the possession of their employer in the U.S., which is a U.S.-based construction company in Texas, with the remains found on the crash site. The second thing we're going to focus on is to ensure that all the benefits, the insurance proceeds enjoyed by the OFWs are obtained and paid to the members of the family. Maluha-luha naman ang pamilya ng mga biktima na hanggang ngayon ay nangangapa pa rin kung kailan makakabalik ang kanilang mahal sa buhay. Bagamat aminado ang DOLE na baka mahirapan ang pamahalaan sa pagbibigay ng tulong sa mga naging biktima dahil hindi dumaan ang mga ito sa tamang proseso, siniguro pa rin ng Malacanang na ibibigay nila ang karampatang suporta sa mga kaanak ng nasawi. Their mandate is to help our own citizens. Hindi naman sinasabi, let's only help the good ones, those who do not violate the law. Everyone, every soul, a Filipino soul, has to be assisted when there are problems. Sa ngayon ay may 1,500 manggagawang Pinoy pa rin ang nananatili sa Afghanistan sa kabila ng travel ban na ipinapatupad ng pamahalaan. Ako si Maricel Halili, Nagbabalita Express. 3 bihag ng mga tripulanteng Pinoy ang pinalayanan ng mga militanteng Nigerian nito lamang Lunes. Ayon sa Department of Foreign Affairs, ang mga ito ay sina Jose Redel, Felipe Bacaling Jr. at Monico Bardelas, pawang mga crew ng MV Siltide na nakabase sa Vanuatu. Nasa mabuti naman umanong kondisyon ang 3 at nakausap na rin nila ang kanilang mga pamilya. Inaayos na umano ngayon ng DFA ang repatriation ng naturang Pinoy seamen. Tiniyak naman ng otoridad na handa ang ating mga paliparan sa anumang posibleng gawin ng mga terorista sa bansa. Ito ang Express Balita ni Jinky Baticados. Tiniyak ngayon ang pamunuan ng Bureau of Immigration at NAIA Terminal Airport na handa ang 2 ahensyang ito ng pamahalaan sa anumang terrorist act na maaaring mangyari sa bansa. Ayon kay Immigration Commissioner Marcelino Libanan, nakahanda ang kanyang ahensya sa anumang posibleng mangyari, lalo pat ipinapatupad nila ngayon ang ilang mga pagbabago sa sistema at seguridad ng kanilang ahensya. Kami naman po sa immigration ay na mayroon nung kaming specific targets sa mga terorista. Una po, may tinatawag tayong derogatory list from NICA, National Intelligence Coordinating Authority.
At lahat ng information na ibinabato ng ibang bansa sa ating intelligence community ay nasa amin lahat ng lista ng terrorists. Sinang-ayunan naman ito ni NAIA General Manager Alfonso Cusi. Bagamat anyang malayong mangyari sa Pilipinas ang nangyaring pambobomba sa Jakarta, Indonesia, mabuti na umanong nakahanda ang Pilipinas sa mga ganitong sitwasyon. Bahagi kasi ng pag-aaral ng NAIA Management ang ilang preparasyon upang mapigilan ito. Pag-pigil dito sa terrorism is not only the responsibility of people in government, no? But this is the job, the responsibility of all of us, and this is a 24/7 responsibility, no? Dahil ayaw nating may mangyari dito sa ating bansa, dahil ang maapekto naman hindi lang itong ating bansa, but kasama na tayo as an individual, as a family, and as a nation, no? So, kasabay nito, siniguro ng dalawang ahensya ng pamahalaan na mahigpit ang mga pagbabantay na ginagawa nila sa lahat ng mga paliparan sa bansa. Katunayan, nasa 200 million pesos ngayon ang halaga ng mga bibilhing security equipments, katulad ng mga bagong x-ray machines at surveillance cameras na siyang itatalaga sa mga airports. Nagsagawa na rin ng mas pinatinding training activities ang mga opisyal ng Bureau of Immigration upang labanan ang mga teroristang maaaring pumasok sa bansa. Ako si Jinky Baticados, Nagbabalita Express. Samantala, muling niyanig ng pagsabog ang probinsya ng Cotabato kagabi. Pero sa pagkakataon ito, nag-ugat sa inuman ang nangyaring pagsabog. Sa inisyal na ulat, nagiinuman umano ang mga biktimang sina Johnny Marcelo at Rene Villanueva sa bahay ng una sa bayan sa Surala, South Cotabato. Habang nagkakatuwaan, pinaglaruan ni Marcelo ang isang granada kaya bigla na lamang itong sumabog. Dead on the spot sina Marcelo at Villanueva, habang sugatan naman ang asawa ni Marcelo na si Richeline at anak nitong si Bea. Kasalukuyang ginagamot ang mag-ina sa South Cotabato Emergency Hospital. Nasa kote ng Valenzuela City Police sa isang buy-bust operation ang dalawang Chinese national na pinag-iinala ang mga sindikato ng droga. Kinilala ang mga suspect na sina Tony Go alias Tony Chua at Lang Ong. Nasabat mula kina Go at Ong ang may 4 na kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 24 na milyong piso, isang Honda Civic at isang cellphone. Naharap ngayon sa kasong pagtutulak ng droga at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang nasabing dalawa. At marami bang Express Balita sa aming pagbabalik. Nakahanda ang Pangulong Gloria Arroyo na sagutin si US President Barack Obama sakaling magtanong ito hinggil sa usapin ng term extension. Ito sa kanyang pagbisita sa Estados Unidos sa katapusan ng buwan. Ayon kay Executive Secretary Eduardo Ermita, malinaw naman na matatapos na ang termino ng Pangulo sa Hunyo ng susunod na taon, kaya't ang State of the Nation Address sa darating na Lunes ang pinakahuli ng Chief Executive. Sa ngayon ay hindi pa umano konkreto ang mga detalye ukol sa paksang tatalakayin sa pag-uusap ni PGMA at Obama. Pero ani Ermita, malamang na ihatid ng Pangulo ang kanyang pasasalamat sa gobyerno ng Amerika dahil sa tulong na ipinagkaloob sa mga veteranong Pilipino. We should thanking the U.S. government through President Obama about the action of the U.S. Congress on the veterans bill that gave compensation to the Filipino veterans who fought side by side with the American forces during the Second World War. And I can imagine... Posibleng sa susunod na linggo na didinggin ng Commission on Elections ang petisyon ni dating House Speaker Jose de Venecia na kumukontra sa merger ng mga partidong Lakas CMD at Campi. Ayon kay COMELEC spokesman James Jimenez, oras na masimula ng pagdinig, sisikapin na lang maresolba ito bago magsimula ang paghahain ng kandidatura para sa eleksyon sa Nobyembre 20. Matatandaang inihain ni Venecia ang naturang petisyon dahil bukod sa labag umano sa charter ng Lakas ang pagbuo sa Lakas Campi CMD ay wala raw National Assembly na ginanap para sa pagsasagawa ng merger. Isa na namang twin firm ang niulat na inuulan na mareklamo mula sa mga plan holders nito. Ayon sa Securities and Exchange Commission, taong 1996 pa nang unang kinasuhan ang naturang kumpanya. Ang detalye sa Express Balita ni Jessica Duco.
Panibagong kumpanya na naman ang nahaharap sa kasong syndicated estafa. Kasama ang Parents Enabling Parents o PEP Coalition, lumabas sa publiko mismo ang mga opisyal ng PhilAsia Care Plans Inc. upang isawalat ang umano'y anomalyang ginagawa ng